Alright, next topic tayo, Mabsat. Inday, may drama sa administrasyon. Actually, kahapon pa ito, Mabsat, no? Yung spoiled brat, may napatunayan ba, mga Kabsat? Nako po, magandang kwento, ah. Magandang survey natin. Oh, guys, wag kayo alis, mag-survey tayo nito. May naiisip ako magandang tanong nito. Oh, ito. Ang Unity, mga Kabsat, nako po, naglabas ang Okta Research. Mga Kabsat, no? Kung babalikan lang natin, mga Kabsat, to. Balikan lang natin to, no? So, bago natin umpisahan si Sarah, mga Kabsat, no? Okta Research po, nilabas po ito within, I think, 2 or 3 days ago. So, ito po lumabas sa Absat, no? Pro Marcos rise to 36% mga Absat from 31. So, umangat siya ng 5%. Yung Pro Duterte from 20%, yung dating 20% na pinagyayabang na lang nila, nako, kala nila masyadong marami na yung 20% sa kanila. Bumagsak sa 16%. So, yan po yung survey mga Absat, no? So, pag titingnan natin, masyado silang mayabang, di ba? Sadya, puro kami pro Duterte, hindi kayo mananalo. May nag-comment pa nga, hindi mananalo si Bongbong Marcos kung hindi kay Kibuloy, hindi ano daw? Ilan pa population ng KOGC? Di ba 13,000 lang noong 2016 at 2016? Tapos nung nagkuhan tayo sa AI, tinanong natin, ilan yung population ng Kingdom, yung KOGC na yan, approximately nasa 6 million daw. O, saan yun? At siyang nagpanalo sa 6 million. Ano pangalan na nun? Anong pangalan na ba nun? Aling Roda. Yung live natin kahapon, di ba? Anak nagkamote. Pero anyway, mga Babsat, tingnan nyo naman guys, ang laki ng agwat. So, kung makikita nyo dito, mga Babsat, no? Grabe. So, NCR, di ba? Oh. Tingnan nyo naman yung agwat sa NCR. Ang laki, oh. Di ba? 43% versus 7. Ang layo. O yan, no? Pro Marcos versus Pro Duterte. So, sige nga. NCR na yan. Single digit. Tapos wala, parang nag-times 1, 2, 3, 4. Ano ba to? 21, tatlo. Times 6. Sa Balance Luzon. Siyempre, ito, no? Central Luzon o mga other parts of Luzon dito sa as outside Manila or outside NCR, 42. Tapos 6 ang mga Pro Dutertes. Naspak. O ito yung sinasabi nila, malakas ang mga Duterte sa Visayas. So, di ba? Ano kayo ngayon? Wala pa kayo sa kalahati ni ng mga Marcos, 32. Ang kalahati ng 32 is 16. Hindi mo lang nakalahati, no? Anak naman ng kamote. Tapos lastly, ito, pinagayabang nila. Siyempre, tanggapin na natin kaysa ibigay na natin sa kanila Mindanao. Sige. Pero, tinan nyo, 25 pa dyan ang mga Marcoses. Kumbaga, nag-times 2 lang. Kalahati ng 50. Anak naman ng kamote. Oh. So, yan yung mga issues na tawag nito na pinagayabang nila. Nakala na ganun sila kalakas. Tapos ngayon, maririnig mo si Sarah kung ano pinagsasabi niya ngayon. Ako po. So, ito, umpisa na natin. Ay, patay, hindi pala nakakonect sa no? Hindi pala nakakonect sa baka makuha tayo, makapiright tayo dito. Pero anyway, bahala na si Batman. Okay, share na natin to. Let's start. Share po natin. Opya. Issue. Ay, nako po. Sige. Ano ba to? GMA. Nagka-copyright ba si GMA? At si ABS-CBN nagka-copyright siya, mabsat, no? Pero, sige. Liitan na lang natin. Baka sakaling makalusot tayo dito kay GMA. Wala kung nasa sound card sana, pwede ko siyang i-play sa cellphone, di ba? Ang problema, wala tayong sound card. Yun ang disadvantage ko ngayon, no? Na hindi ko siya ma-play sa cellphone. But anyway, ito na po, mabsat. Pakinggan natin yung balita dito. Alright, pasok. Duterte, ang iba't ibang isyong iniugnay sa kanya, kabilang ang dahilan Alam ko na, puputol-putulin natin mga kabsat para safe tayo. Sige, pasok. ng pagbibitiw niya bilang miyembro ng gabinete. Nakatutok si Marisol Abduraman.
Ngayon lang muli nagpaunlak ng panayam ang Vice Presidente matapos ang formal na i-turnover ang pamumuno sa DepEd. Ang mga dahilan ng kanyang Pero binalaan pa rin niya, di ba? Si yung bagong DepEd Secretary, si Senator, anong pangalan nito? Senator Angara ba? Tama ba? Ano pangalan niya na ulit? Tama ba, mga kapsat? Nakalimutan ko tuloy. Pero tingnan natin, marami siyang sinasabi ngayon, no? Porket wala na siya sa gabinete. Although, yung mga pinagsasabi niya, yung mga kinokomenta niya, parte pa rin siya dati, di ba? Kung ano yung nangyari. So, anyway, lumalabas ito tong kulay niya. Pagbigyan na natin. Sa bagay, at least, tama lang, tama lang. So, ngayon, pinagyayabang na ni Harry Roque, ayan na yung totoong leader natin ng opposition. pagbibitiw bilang miyembro ng gabinete. Sige. Hindi pa raw niya kayang isa-isahin. Mahaba talaga yung listahan ng mga rason. At iba-iba siyang kategorya. Merong personal, Oo, may press con siya. sa aming dalawa lang. Or Merong DepEd, Oh, merong budget, at merong sa bayan din. So, medyo mahaba yung listahan and sa pangayon, hindi pa kasi ako handa na umupo para isa-isahin yun. Pero agoy, bakit handa ka ba talaga? Kailan ka ba naging handa, di ba? Yung mga issue nga sa West Philippine Sea, sa Pogo, puro ka walang comment, di ba? Tapos yung inimbestigan yung confidential fund mo, nako po, sinong sumagot? Di mo masagot, di ba? Pinasa mo pa dyan sa undersecretary mo. Napaka-basic lang na tanong, hindi mo masagot. Lalo na ngayon, di ba? Humihingi ka yata ng 2 billion sa tingin ko, no? Nakita ko sa news mukhang, ewan ko, mukhang magkakaproblema ka binanatan mo yung kongreso patay ka. Pag-aaralan tuloy yung hinihiling mo ngayon na budget for 2025. Sige, pasok. sasabihin ko sa inyo kapag ready na. Someday, hindi ko lang alam kung kailan yung araw. Ayun, at oras Senator na yun. Angara. Salamat. Pero binahagi niya ang isa sa mga dahilan na ito na may kaugnayan sa budget ng gobyerno. Pero kung basahin mo lang yung GAA at i-trace mo kung saan pumupunta yung pera, makikita mo na Oh, saan pupunta? hindi maayos yung pag-handle ng pera, ng budget. Oh, good. Dito ba ikaw, maayos ang pag-handle mo kaya naubos mo yung ilang milyon sa 11 days? Ayun, pinipindot ko pa rin yung sound card ko kahit walang tunog. Patay, nami-miss ko talaga doon. Parang gusto ko ilagay. Pero anyway, mga kapsat, no? Oh, pinupuna ni Sarah, mga kapsat. Anak naman ng kamote, hindi daw nagagamit yung budget ng maayos. Uwe, ibig sabihin, nung ikaw, o kaya nung panahon ng tatay mo, maayos ba nagamit? Anyari ngayon, puro naiwan yung mga basura, yung mga kalat niyo na inaayos ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero sige, pakinggan natin si Sarah, itong drama ni Fiona. Ng gobyerno. Sinubukan kong itama yung nakita kong mali. Agoy! Ano nakita mo? Pero syempre, wala akong nakuhang suporta. Parang kwan siya. Yung press con ba talaga niya to or interview niya sa isang kon? Para siya nagjo-joke kung magsalita dito. Napansin niyo? Suporta? Tingnan niyo yung reaction niya. Mali. Oh. Pero syempre, wala akong nakuhang suporta. At wala akong nakitang pagbabago. Boy, wala daw nakitang pagbabago. Bakit? Meron bang pagbabago nangyari sa tatay mo? Ay, nako. Tsaka sinasabi mong wala ka nakitang pagbabago. Kasama ka sa gobyerno. Kasama ka sa kabinete for almost 2 years. Tapos ganyan, salita ka na ganyan. Anak naman ng kamote. Sige, pasok. Kaya ano? Sabi ko, hindi siya mauulit sa akin sa budget ng 2025. Hindi ko na kaya. Oy, talaga, di mauulit. Oh guys, di daw mauulit. Patay tayo dito. Paano niya ipapaliwanag yung 2 billion na budget, sabi ni Sir Tony dito, no? Na budget niya sa 2025 election. Ipaliwanag mo muna yung 125 billion in 11 days at 21 billion ng kapatid mong si Pulong.
Wala, di nila kayang kuha yan. Depensahan yan, Sir Tony. Wala ka namang nagawa sa DepEd, sabi naman ni Ruby Kuraming, patay tayo dyan. Nag-iisip siya ng matagal kasi mabagal ang utak niya. O itok-itok ba, ganun ba, Sir Tony? No comment, so crap. Edna Mira, may club shout out, yung 21 billion asan na. Patay tayo dyan. So, sige, tuloy natin to. Bigyan natin si Inday. Alright, pasok. Na ako pa rin yung hawak ng Department of Education budget and uulitin lang yung ginawa dati. Kumusta po ang relasyon mo ngayon kay BBM po, ma'am? Oh, hindi na kami nagkita at hindi na kami nag-usap ni President Marcos. And you So intend wala. Ganun lang ka-exe. Sasabihin, hindi na kami nag-uusap, hindi na kami nagkita. Ganun lang. Kamusta ang relasyon niyo ni Pangulong Bongbong Marcos? Ganun lang ang sagot mo? Nako pa, napakatipid yata. Wala akong description. Wala akong description sa relationship namin ngayon ni President Marcos. Hindi na kami nagkakausap. Ngayong wala na siya sa poder ng administrasyon, tila mas malaya nang nagsasalita ang Vice Presidente. Nakahapon lang, naglabas ng kanyang mga puna laban sa gobyerno. Para sa Vice, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Kung sino yung nakikita ninyo nagre-react Bato-bato sa langit, ang taman mo magalit dahil binabanatan mo ang mga kamera. Nako, patay ka. Tingnan natin mangyayari sa budget mo. Sige. publicly and privately sa mga sinasabi ko. Yan yung mga tao na natatamaan sa mga sinabi ko sa statements ko kahapon. Yung hindi tapat sa serbisyo, hindi tapat sa kanilang trabaho at hindi tapat sa pagsisilbi sa tabayan. Yung frustration ko as a vice president and as a Filipino sa mga nangyayari or naririnig natin sa ating gobyerno, nilabas ko. Sinabi ko naman na di ba, hindi ako gumagalaw para sa administrasyon, hindi ako gumagalaw para sa oposisyon. Agoy, hindi daw. Ano yan, gumagalaw ka sa sarili mo? As in, ganun ba, Inday? O nagpe-play safe ka lang? Dahil especially nung time na yun, siyempre, uniteam, no? Although, ikaw rin lang naman nagsabi, di ba? Wala nang uniteam, nung election lang, gamit-gamitan lang ang labas nun, di ba? Tapos na ang uniteam, tapos na ang election. Nasa na kayo, nasa position na kayo, di ba? Pero para kay Bongbong Marcos Jr., di ba? Kahit nung sinasabi, still uniteam pa din, kasi intact pa din ang uniteam. Ikaw, nag-declare ka na. Tapos ngayon naku po. Especially nung nangyari 2 weeks ago, di ba? Ano nangyari? Ha? Ba? Sumama sa maisog Germany. Nako po, kaya pala mas pinili niyang puntahan yung maisog Germany kaysa yung magpakita siya physically sa sa mga agrabyado ng bagyo. Para anyway, siguro ganyan ang gusto niyo maging sinusuportahan niyo. Nako po. Malabo. X na to sigurado. Nako po. Laglag to sigurado. O siya nagsabi ng unity. Wala nang exactly, Sir Tony, no? Low IQ talaga at mahinang utak ni Sara Mau. At ganyan pa ang gusto ng mga leadership na laging presidente at di na siya makapaghintay. Gusto nga nila, pinupush nila yung mga issues nila na pinagtatawanan na lang. So, Zed Tabor, mega love shoutout sa Kabsat. Ayan, dyan pa si Hamso Zed. Alright, sige, tuloy natin to yung drama nito ni Fiona. Hindi politika, kundi para sa bayan. Ikinagulat naman daw ni VP Sara ang survey ng Octa Research kung saan bumaba umano ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing pro-Duterte sila. Nagtataka ka doon sa survey ng Octa Research? As in, teka ka, balikan nga natin yun. Politika, kundi para sa bayan. Ikinagulat naman daw ni VP Sara ang survey ng Octa Research kung saan bumaba umano ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing pro-Duterte sila. Nakakagulat lang kasi ngayon lang ako nakakita ng survey na ang tanong ay pro-Marcos ka ba or pro-Duterte ka ba? Talagang gagastos ka ng pera para tanungin ng mga tao kung pro-Marcos ka. Bakit? Hindi niyo matanggap yung resulta? Na yung from 20% nyo, naging 16?
Tapos yung 31% ng Marcos naging 36. Pati nga doon sa survey ng Kwan, di ba? Sa survey ng, ano yon ng Publicus Asia, napanig nyong mga dotae, di ba? Bagsak nga din kayo eh, di ba? Pati ikaw, bagsak yung ratings mo, trust rating mo, bumagsak. Anak naman. Ngayon, yung labas ng Okta Research, lalo na may ilalabas na naman ng Okta Research within this week. Sabi nila yung last na nilabas natin to maglalabas ang Okta Research ng panibagong survey nila within this week. Kung di man bisa baka next week na. Pero nabanggit kasi last week na parang sabi niyang Okta Research na may ilalabas sila na bagong survey ulit. Ano, masakit ba? Masakit ba sa kalooban? Sa katotohanan na talagang mas marami ang naniniwala sa mga Marcos? Kasi feeling nyo, ang lakas nyo. Feeling nyo, kayo nagpanalo kay Pangulong Bongbong Marcos. Nako po, sa panaginip. Ganyan kayong mga, lalo na yung mga vloggers yung vloggers nyo, puro fake news rin na natin nyo yung iba. Diba? Kung di fake news yan, pinagbubura yung mga upload nyo. Kasi ganun ka fake news, no? Hindi nyo kayang panindigan yung mga pinagsasabi nyo. Diba? Sige, tuloy natin tong drama ni Fiona. Masama loob niya na mas marami ang mga pro-Marcos. Lalo na sa Visayas. Na pinagyayabang yung pro-Duterte ang Visayas, no? Yung Mindanao, sige, bigyan na namin sa inyo. Yun nga lang, kalahati, di ba? 50% lang kayo, 25% yung mga pro-Marcos doon. Mas malaki pa nga yung Mas malaki pa yung percentage ng yung mga independent. Hindi sila pro Marcos, hindi sila pro Duterte, pero nag-iisip pa sila kung saan sila pupunta. Mas malaki pa yung bilang. I think 31 ata yun, di ba? Ay, nako, sige, Inday. Or pro-Duterte ka. Dapat siguro nilagay doon, pro-Pilipinas ka ba? I'm sure lahat yun lilipat doon sa... Saan lilipat? Sa pro-Pilipinas o pro-Pilipinas o pro-Duterte? Ganun ba gusto mo mangyari? Utrakis! Ay, nako, drama mo, Inday. Nako po, Mario Joseph. Sige, akala niya mas madaming DTS kaysa sa Marcos supporter. At nagpanalo kay PBBM. Kaya nga, Sir Tony, no? So, in her wildest dream, actually. Sige, pasok. Oops, wait. Pasok ulit. Oy, nawala. Pasok. Pro-Pilipinas. Mababasa mo naman kaagad eh. Ang motibo dyan is perpetuation in power. Agoy! So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. Sino? Si Pangulong Bongbong Marcos? Threat? Bakit? Nababothered siya sa'yo? Halos ipagtanggol ka nga ni Pangulong Bongbong Marcos lagi, di ba? Never ka niya dinown. Pero ikaw ngayon lumabas ang totoong kulay mo, di ba? Sa bagay, sinabi mo na, wala nang unity team, di ba? Tapos magiging threat. Sino? Ikaw? Lumalabas na, di ba? Lahat na ng mga kaalyado mo may kaso. Pati tatay mo, di ba? Pati Bongo, Bongo, si Bato, pati asawa mo kasama. At saka kapatid mo. Lahat na kayo may kaso. Desperado na talaga ng si Fiona. Kaya nga, masakit na, lalo na ngayon, no? Umuusbong yung ICC, di ba? Nako po, Fiona. Pro-Pilipinas o pro-China ka ba? Ay, pwede yan, di ba? Pag gano'n nalabas, kanino ka mas, pro-China? Andali nga lang. Andali nga lang. Lagyan nga natin ng topic to. Anong poll pala, sorry. Lagyan natin ng poll, Mabsat, no? Kahit konti na lang tayo naiwan dito, lagyan natin ng poll to. Okay, lagyan ito. Sang-ayon ka ba? Ayan, sang-ayon ka ba sa mga sinasabi ni Sarah? Ayan. Question mark. Oo naman. Oo naman. Kasi totoo. Lagyan namin.
Hindi. Kasi nagdradrama lang siya. Drama lang siya. Nagdadrama lang si Fiona. Okay, may poll tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Tingnan natin yung resulta, mga absat, no? So, naglagay ako ng panibagong poll, mga absat. Ayan. O sa mga replay natin dyan, mga absat, no? Anong matasabi nyo dito sa mga pinagsasabi ni Fiona, mga absat? Ano, talagang kinokontra niya na si ano, yung gobyerno natin. Samantalang kasama ka doon sa gobyernong yun, di ba? Nako po. No comment, sabi ni Tio Pot. Kasama din yan sa ICC kaya lalo. Oo nga naman. Second, di ba? Secondary yata sila, di ba, Sir Tony? Siyempre, yung primary, first batch. Sila kanya. Yung talagang mga nasa EJK na yun. Pero tama, nakon ko nga. Kasama yan si Sarah. Kaya nag-emote-emote na naman siya dyan. Pero anyway, nako po. So, patay tayo. Sir, noon pa naman, 2022 election, di ko na gusto si Fiona na yan. Kasi si Tito Soto binoto ko dahil lang ng vibration ko dyan na babae ay yan ay isang traidor, sabi ni Esther Gutierrez. Ayun na nga. Diba? Lumabas kasi siya na mismo sa kanya nagaling, no? Si Pangulong Bongbong, meron pang unity team. Impact pa naman yung alliance ng unity team, di ba? CMD tsaka yung Partido Federal ng Pilipinas. So, unity team pa din. Yun nga lang, kumalas na talaga itong sa kanat, bumitaw na din. So, at least ngayon, lumalabas itong kulay ni Fiona. At ituloy natin ito sinasabi ni Fiona. It's very Tingnan niyo yung ngiti niya, talagang pinagplanuhan, no? Talagang ngiting tingnan niyo yung facial expression niya, tingnan niyo. nilipat doon sa pro-Pilipinas. Mababasa mo naman kaagad ang motibo dyan is perpetuation in power. So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. Kaya nga gumagawa ng issue, di ba? Kaya nga gusto niyang di ba? Pinupush niyo na merong tawag nito. Yung kampo mo, pinupush nila yung pagbabatikos kay Pangulong Bongbong Marcos, pagbibigay ng mga fake news na desperado kayo kasi wala na, di ba? Walang nila PDEA leaks, di ba? Naglabas kayo na tapos yung video na nilabas na peke, no? Pati international news pinagtatawanan na kayo, di ba? Kasi puro kayo fake news, kayong mga no? Mga kumakalaban sa Marcos. Di ba, magsama-sama kayo, bagay ka doon. Buti nga pinalabas mo yung totoong kulay mo eh. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Sino? Meron bang ganun bang statement o meron bang sinabi na gustong magtagal ni Pangulong Bongbong Marcos? Kayo lang ang nagsasabi. Kayo lang, 'di ba? Hinahintulad niyan sa tatay ni Pangulong Bongbong Marcos ang tagal-tagal. Wala namang ganyang plano si Pangulong Bongbong Marcos. Kayo lang ang nag-i-initiate ng ganyang mga issue nyo, 'di ba? Talaga kayo, yan kasi totoo yun, no? Kapag kasi nung panahon ng tatay mo, no, na-enjoy nyo yung masyado nyong in-enjoy. Na akala nyo walang katapusan. Ngayong Marcos ang nandito ngayon. Nako, hindi kayo makagalaw. Tingnan niyo yung tatay mo. Ayun, 'di ba? Atras bawi sa mga statement, 'di ba? Hindi naman namin kinakalaban si Marcos. Hindi naman namin kailangan pababain, 'di ba? Hindi namin puro kayo. Samantala pag maisog nyo, puro kayo ano mga sinasabi niyo sa maisog? 'Di ba? Marcos resign nagsasabi niyo, 'di ba? Di anong gusto niyo? Bakit gusto mong gumaya kay Gloria na yung ginawa kay Erap? Ano yun para mas mahabang excited? Dahil sa ginagawa mo ngayon, ako po, alanganin ka na. Lalo na ngayon, pinakita mo totoong kulay mo, X ka na sa mga loyalista. Sigurado yan. Di ba? Tandaan nyo, nanalo lang ang Duterte. Nanalo ang tatay mo dahil kay Amy Marcos. Pinanawagan ni Amy Marcos
na sa mga loyalista na iboto si Digong kasi ayaw ng mga loyalista sa mga dilawan. Nagsawa na sila. Kaya nga sinuportahan nila si Amy Marcos, di ba? Tapos ngayon, ganyan ang sasabihin mo. Nako pa, lagot ka. Tingnan natin kung maaprubahan yung 2 billion mo for 2025. Sige, pasok tayo. Kasama yun sa ICC, sabi ni Sir Le. Nabasan. Pati NP kasama na din sa unit team. Nag-iisa lang si Sara ang umalis sa unit team. 2 taon pa lang kay BBM, nagmamadali na siyang umupo, nasarapan kayo. Kayo nga, di ba? Takot na takot sila. Alam nyo kaya pinapasok kasi nga para kung sila tawag nito. Kapit na kapit sila kay Pangulong Bongbong Marcos na hindi pa papasukin ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Pero nakalimutan nila kasi totoo naman yung statement. I've said this for several times, sabi ni Pangulo, no? We will not entertain ICC, di ba? Kaso, makalimutan nyo, may Interpol. Which is, parte ang Pilipinas doon. So, malaking tulong ang Interpol, no? Kasi nga, when the time na nagkaroon tayo ng problema dito sa paghahanap ng mga pugante, Interpol ang tumulong, di ba? Tapos ngayon na nandyan na yung Interpol. Nako po, tingnan nyo, si De La Rosa, si Bato, si Albayalde, handa na silang humarap sa ICC, di ba? Basta tatanungin lang ako, sabi ni Bato. Pero kapag huhulihin ako, wala, hindi ako papayag. Saan ka dakmak na kaso sa kanila? Exactly, Ma'am Melanie. No? Lahat sila meron na, pati asawa niya meron. Di ba? Mga ano yun, yung mga kinaso ni Trillanes, no? My goodness. Ngayon, dadagdagan na naman ng kaso, di ba? Yung mga ibang kasama nila. Wala na talaga. Kaya no doubt, di ba? Tingnan nyo yung resulta ng survey. Yun. Tapos hindi mo matanggap yung result na mas marami ang pro-Marcos na kumpara sa inyong mga Duterte. Tapos ang gusto mong mangyari, pro-Pilipino. O yun, natama ng isa sabi, pro-Pilipino o pro-China? Ayan, nagkamote, oo. Sige, tuloy natin si Fiona Mabsat, no? Yung drama niya. Kaya sirain ko kayo lahat. Ha? Sino? Wala akong pakialam Oh. kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Yan. Unang-una, sino bang naninira? Si Pangulong Bongbong Marcos ba? O yung mga pro-Marcos ba? O kayo ba nga DD shit ang naninira? Di ba? O, sige nga. Itanong mo yan sa sarili mo. Talagang itong si Fiona, my goodness, spoiled brat ka talaga, my goodness. Naninira daw, oh. Ano yun? Sino tinutukoy mo doon? Si Pangulong Bongbong Marcos? Tanga! Si Bongo Digong naman ang kinasuhan ni Trillanes. Yun nga, Sir Tony, no? So, tambak yan. Actually ba, talagang ito naman si Trillanes, talagang ngayon niya nilabas lahat ng mga dokumento niya, di ba? Kasi nung panahon ng tatay niya, wala eh. Hindi siya makaporma si no? Di ba, ongoing yung hearing sa Senado nun. Sabi niya kay Pulong doon, no? Kung wala ka talagang kinalaman, ipakita mo yung tattoo mo sa likod para ma-decode. Takot tong si Pulong, di ba? Takot. Yung dating vice mayor pa lang siya nun, di ba? Takot ipakita, no? Kung wala ka namang ginagawang kasalanan o wala kang ginagawang kalokohan, anong kinakatakot mo tayo mo ipakita? Anong sagot niya? Are you willing to show your tattoo para picturean lang natin ngayon? Para ipadikod. Anong sagot niya? No way. Ibig sabihin, alam na this. No way. Di ba? Nako po, kayo talaga mga Duterte. Sige, patapusin natin itong si Fiona. Actually, may isang video pa ako dito. Yung sige. Ano? Motibo dyan. It's all about politics. Everything. It's all about politics. Kayo nga ang gumawa. Ikaw nga ang gumawa. Inamin mo nga, di ba? Election lang unit team. Style nyo talaga. Sige, tuloy. It's all about politics and power.
Kinumusta din namin ang bise kung kumusta ang kanyang seguridad ngayon. Kasi yung mga surveillance, yung mga casing, ano yan ganyan mangharas ang PNP. Modus yan na Ayan na naman, lalaw sa may pagharas sa'yo. Ikaw nga, bakit ka naman naharas? Hello, kung hindi ako nagkakamali ngayon, no, ngayon, may bagong latest news, no, nasa 400 ulit ang iyong security. Nung last na binawasan ka ng 75, may 300 plus ka pa. Anong pinagdadrama mo? Mas malaki, mas marami ka pang security kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos. Tragis na to. Spoiled brat talaga tong babaeng to. Sige. ang PNP pag gusto nilang mangharas ng tao. Hindi niya So, bagay. depende na yan sa iyo kung papansinin mo, maiirita ka or kung anong Ma'am Melanie, hindi niya bagay. Hindi tulad ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Natural. Never again to Duterte. Exactly, no? 9 governors in Visayas manifest their support to Pangulong Bongbong Marcos. Nako po. No vote to sa mga Duterte, sabi ni Tio Pot. Yang tatay niya unang nanira kay Pangulong. Exactly, sabi nga na, hindi lang nanira kung ano-ano, 'di ba? Pati nga si Marlica sinabi niya, no. Pakana ito ni Digong, itong pulburon video, 'di ba? Meron siyang message, may message siyang ganun, no, sa live niya mismo. Tapos nung nilabas yung video, nako po. Tuwang-tuwa sila, akala nila panalo nila. After few days, nagsisiburahan sila ng kanila document ng kanila upload kasi nga takot silang makaswan. Pero ang problema, na print screen. Walang lusot. Oh, ano ngayon? Wala na. Tragis. Talaga, sabi ko, ang hirap talaga maging DDS, no? Kasi nga, paano mo babaligtarin yung katotohanan, di ba? Wala. Sisingaw at sisingaw, di ba? So, para yung ibang vlogger na talagang kapit na kapit, kaldela, kung ano mga pinagta-topic nila na para lang magkaroon ng kasi wala nang nanonood sa kanila. Dapat talaga matuloy na yung pinaplano impeachment Sara movement ni Mami Peng. Makikisa ako dapat na maging VP ng Pilipinas. Ayun. Actually may nakita pa akong ipakita ko sa inyo. May ipapakita ko sa inyo na posted sa isang kwanto kaibigan pero for sure kilala niyo to. Si Professor isang professor, no? Nagulat siya, nag-comment ako kasi alam niyang pro Marcos ako eh. Wow, gumanon siya. Nag-wow siya sa comment ko, parang, uy, ganun siya. Biglang nag-message sa akin sa messenger, no? But anyway, sige, tuloy natin tong si Fiona. Okay, Fiona, pasok. gagawin mo. Sa ngayon, ang ginagawa namin, nire-record lang namin lahat ng ginagawa nila. Kinukuha namin yung facts, tapos nilalagay namin sa isang file. Do I feel threatened? Yes po. This is not the first time na nagkaroon kami ng problema sa politika as a family. Para sa GMA Can you tell us Integrated about News, this, ma'am? Marisol Abduraman. Ako, Nakatuto, sinabi ko noong 24 interview oras. Alright. Okay na yun, mabsat, no? So, all good tayo dun sa Kwan. Pero, pakita ko muna sa inyo si Kwan. Kilala niyo si Kwan for sure, si Professor Haider yan. Kaibigan ko yun actually. Kaibigan ko yun. Madalas kayo magkita lalo na pag nandito siya sa Baguio. Kasi nakilala ko si Professor with my cousin. Close sila ng... Actually, kahit nagko-concert kami sa orchestra namin, nanonood siya. Si Professor Haider yan. Talagang Kwan siya. Tawag nito, dilawang-dilawan talaga. Political analysis political analysis pero yun nga lang dilawan talaga siya kahit na magkaiba kami ng sinusuportan yung pagkakaibigan namin nandyan pa din pero nagulat siya kasi nag-post ako doon sa wall niya. Dalawin natin yung wall ni Professor Mabsat, no? So marami kaming picture ni Professor pero syempre ang pagkakaibigan namin hanggang doon lang sa kaibigan, hindi namin pinag-uusapan yung kung which side ka, Marcos ka ba or Makaleni, ganyan. So talaga sila pinagkokan si Lenny. Pero kaibigan natin to. Kaibigan ko ni Maestro. Okay lang, pakita ko sa inyo. Richard Haiderian. May post si Professor. Naka-online si si Professor. Ito. Pasukin natin si Professor Haiderian. Tawag ko sa kanya, what's up bro?
Teka lang. Pasukin natin. Ayan. Ito, Mabsat. Oops, sorry. Bakit may ganyang GC lumalabas? Ito, post po ni Professor Richard. Ni bro. Ayun, nag-like lang ako, Mabsat. Nag-like lang ako. Sabi niya dito, no? Filipinos deserve a better vice president. An open letter from Filipino to the vice president. Ang comment ko lang dito, sabi ko, Sara resign. Ang reply niya, oy. Tapos biglang message. Di ba, Chard? Impeachment na to. Ano ba sabi dito, mga upsat, no? Sa post ni Kwan. Ay, wag muna kayo mag-message. Teka lang. Ay, dako, mainit yung GC namin. Teka, ikon ko na nga lang to. I-con ko na siya. Mainit yung GC, dali. I-post ko na lang dito. Nagpa-pop out yung GC namin. My goodness. Teka lang. Palabas na natin. Yan. Dinownload ko na para mas safe. Patay. Ito yung senior ni Professor Richard Mabsat. Lakihan natin. Ayan. Wait. Ayan. Para makita din yun naman ako. Alright, sabi dito, no, ni Professor, no, pinost niya to. Filipinos deserve a better VP. Sara told, no comment to China's bullying, especially yung mga, pagdating dyan sa West Philippines, wala. No love for the Philippines. VP Sara, silence on Pogo ban. Wala siyang, wala siyang comment sa Pogo ban, as well as, actually, pati sa Pogo mismo, hindi lang sa Pogo ban, no? West Philippines issues indeed troubling lawmakers. Tapos meron pa dito, OVP spent 125 million confidential funds in 11 days. And VP Sara seek justice for SMNI. Nako po. Ayun, no? Posted. So, guys, sa tingin niyo, mga kabsat, kailangan na ba natin ng mas magandang o much better na vice president? Nako po, pag naikuan yung ang tawag nito, yung impeachment na yan, nako po, problema. Magiging vice president si sino yan? Si Senator Cheese. Okay, ito na guys, no, pakinggan naman natin yung sa camera. OVP sinasa mabuti sa camera. 1 minute lang to. Safe ba tayo dito? UNTV, safe tayo dito, Mabsat. Pwede natin i-share to ng matakan. Okay, Laga. Rosalie, magkano ba ang panukalang pondo ng Office of the Vice President sa susunod na taon? Ella, para sa taong 2025, 2.037 billion pesos ang halaga ng panukalang pondo. 2.03? Isa pa nga. Ang pondo ng Office of the Vice President sa susunod na taon. Ella, para sa taong 2025, 2.037 billion pesos ang halaga ng panukalang pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Ngayong taon, 1.87 billion pesos ang nakalaang pondo sa Office of the Vice President o OVP. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, sisiyasatin niyang mabuti kasama ang iba pang kongresista ang naging paggastos ng tanggapan ni VP Duterte noong 2022, 2023 at kayong taon. Ginawa nito ang pahayag matapos na punahin ni VP Duterte ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na nagpapabayaan niya at walang katapatan sa trabahong sinumpaan, kabilang na ang House of Representatives. Giit ni Representative Chua, kailangang magpaliwanag ng Vice Presidente kung paano nito ginagamit ang bawat piso sa allocated funds nito. Gaya ng ibang pampublikong opisyal, dadaan din anya si VP Duterte sa antas ng pagsiyasat tuwing deliberasyon ng panukalang pondo sa Kamara. Batay sa Department of Budget and Management, walang na-request na confidential at intelligence funds para sa 2025 ang Office of the Vice President. Balik sa Ella. Maraming salamat. Paano yan, Inday? Lagot ka sa camera ngayon. Ngayon, ang problema mo, dahil binabanata mo yung camera ngayon, nako po, sisilipin nila bakit ganyan ang budget mo. Baka matapyasan. Baka mamaya pag natapyasan, magdadrama-drama ka ulit dyan, no? Parang nangyari sa pagtapyas sa security mo. Ay, nako, talaga. So, ayun, mga absat, no? Good luck kay Inday kung anong mangyayari sa kanyang budget for 2025. Pero mukhang pag-aaralan ng camera yun, mga absat, no? Alright, so, sabi to,
Ay, Ma'am Teresita Urbano, mega love shoutout. Andiyan pala siya. Siyempre, dapat bumaba yang si VP at walang maasahan yan sa itok-itok na yan. Nako, ayahay na naman si Fiona. Laki ng budget. Nako po. Mas malaki nga ang budget na kumpara sa mga previous admin, no? Vice President, I mean. Parang yung last na sinundan niya, si Lenny, di ba? Hindi man lang umabot ng 1 billion. I think 500 million, no, yung budget niya. Pero hindi naman umaangal yata itong si ano. Pero ito, baka umangal-angal pa, 2 billion. Naging times 4. Nako po, yes na yes. Napapalitan si Fiona, walang kwentang VP yan, pabebe at nagpapapansin, di ba? Ang problema, wala naman kasi siyang, di ba? Tawag nito. Puro lang rin siya, iwas. Kung hindi no comment, kumbaga parang wala lang, hindi na nagpapansinin, no? Bira mo, iniwan niya ang Pilipinas, no? Para lang sa maisog Germany, nagawa niya anak ng kamote. Kasagsagan ng bagyo. Biglang ganyan ganyan ang gusto niyong mga namumuno sa ating bansa. Nako po, sakit sa ulo 'yan. So, ayan mga kabsat, no? O ano ba nabasa pa natin? Survey na natin ngayon. Ayan. Sabi ko dito guys, sang-ayon ba kayo sa sinasabi ni Sara? Oo naman, sang-ayon kami, 9%. Hindi, kasi nagdradrama lang siya. 91%. Ayun eh. Anak ng kamote. So, ayan mga kabsat, naku po. Sa dami ng drama ni Spoiled Brat, mga kabsat. Pati pa pamahalaan ay binabatikos niya. PhilHealth, binabatikos niya yung, kung ano yun, yung PNP. Lahat na. Patay kang Fiona ka, umayos ka. Sir Paul, kita namin lahat ng kita naman sa katabaan ni Fiona maluho. Ganun ba, Esther? Patay tayo dyan. So, ayan mga kabsat, no? Talagang Teka, meron pa ba kayo papakita dito na isa? I think meron pa, no? Wait lang. Check ko lang sa ginawa kong GC. Patay tayo. Ipinakita ewan ko, nakita nyo na ba to? I'm not sure, no? Pero naipasa to sa GC namin. Ay, patay, di pala makita. Palaban itong si no? Si Davao Regional Director Torre, no? Na may 2 logbook mula sa Kalinan Police Precinct. Yung isa standard na record keeping at yung isa naman sanitize or kumbaga pinapalinis para magmukhang mas kokonti ang crime report. Diba? Police Davao Regional Director presents 2 police logbook. Naku po, kita nyo ba? Ayan o, 2 logbook. Ayan. Nako po. Tapos kayo tatakbo kayo ng senador. I doubt kung manalo. Wala nga kayo sa top 12, di ba? Yung 2 magkapatid, wala sa top 12. Laglag sa mga survey. Wala naman talaga siyang mandato kundi nananalangin na palitan na niya. Tama, replacement, di ba? Pero ayun nga, no? Nagmamaisog na rin siya ngayon. So, pinaninindigan niya na talagang siya. Nasa opposition na talaga siya. Pero anyway, kasapi pa rin naman siya ng mga previous yung mga previous achievements ng gobyerno. Kasi kailan lang naman siya nagbitaw itong July lang. So kasama pa rin siya. Pero for siguro mga pumatak na ng September, mga bare months 'yon. Pwede niyo na siguro. Pero ngayon lumalabas na itong kulay niya eh. Patay kang Fiona ka, umayos ka. Ayun. Alright, so ayan po mga bisat, no? So kawawa na, pati sa survey, kawawa na si Inday, no? O sa mga hindi pa po nag-vote dyan, vote na rin po kayo bago natin i-end yung ating poll. Sang-ayon ba kayo sa mga sinasabi ni Inday Sara? Nagsabi ng, oo, totoo kasi yan, 9%. Hindi, kasi nga, nagdadrama lang siya. Di ba? Masama ng loob niya kasi nga, hindi na napipigilan yung mga, hindi nila in-expect, di ba? Sabi, nabudol kami, nabudol. Nabudol talaga kayo. Binubudol nyo nga ng unit team, di ba? O akala nyo, nasa inyo na yung alas, no? O ngayon, siraan nyo ang first family, tapos ngayon, nandyan na yung,
masama loob nyo kasi yung isa sabi niya, I feel betrayed. Alak ng kamoting bato na betrayed daw siya ni Digo, ni Marcos. Di ba? Tragis. Ayan kasi, kapit na kapit kayo. Ngayon na, kung kuwan sana, di ba? Hindi nyo ginalit. O, di ba? Ngayon na papasukin na yung ICC through Interpol. Ngayon, nadrama. Pati yung mga explanation ng attorney nyo, balibaligtad, di ba? Na-balljack siya ni attorney Claire. So, ayun mga kapsat. Ako po, ayan na po. It's already 10:30. 10:29 actually. 10:29. So, at least kita paano napag-usapan natin itong dalawang to. So, thank you very much po sa inyo lahat po. Sir Tony, maraming salamat. Ma'am Esther, yan. Si Ruby Coraming, sa lahat po. Ma'am Teresita Urbano, Melanie Enriquez, sino ba? Fresh C, may kalab shoutout din, Kapsat. Ayan, sino ba? Tio Pot. Sa lahat po naman nandito Suzette Tabor, at sa mga silent viewers natin maraming salamat. Siyempre sa mga magre-replay po nito anong masasabi nyo dito sa statement ni Fiona, mga Kapsat? Sumasaka-ayon ka ba dito sa mga drama niya, mga patutsada niya sa gobyerno? Nakasama naman siya dati, no? So, ayan mga Kapsat. So, maraming salamat po. It's been kahit pa paano nakapag-live na naman tayo. So, abang-abang ulit tayo sa next live natin bukas, lalo na Friday. Wala tayong klase bukas, pero meron tayong konting i-check lang. Pero may time tayo mag-live ng medyo mas mahaba bukas. Sigurado yan. So, thank you very much, Mabsat. Again, maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like po. Baka nakakalimutan yung mag-like. Mag-like naman kayo, mga Mabsat, no? Sa ating live stream for today. Hindi lang doon sa ating poll. So, again, maraming salamat. Maestro Paul is signing off. Good night po. Pwede na tayong lumipat sa mga vloggers. More blessings. Hanggang sa muli. Maestro Paul is signing off. Bye-bye. Paalam.